panoorin natin si ate 'no, and I'm sure maraming makaka-relate sa kanya at kung hindi man, matututo tayo sa storya niya. Hello po. Ginawa ko po 'tong bidyong ito para isa sa lahat po ng OFW maging aware po kayo na sana wag niyo pong madanas itong dinanas ko po ngayon. Ako po ay dating OFW sa Malaysia, 9 years. Ngayon po nag-abroad po ako, naiwan ko po yung mga anak ko, mga maliliit. May 5 po akong anak, wala po akong asawa noon bago ako mag-abroad. Ngayon po, ang nag-aalaga po ng aking anak ay ang magulang ko noong una. Nagpapadala po ako buwan-buwan. Lahat po ng sweldo ko pinapadala ko. Tapos po lahat yung purpose din po ng namin mag-iina, sila din po ang nagwi-withdraw. Ngayon po, nangarap po akong mga may bibilhin, mga yung dapat po ma-invest. Yun po ay binibili ko. Ngayon po syempre, katulad po nating OFW, ang magbibili po noon syempre ang magulang ko. Kasi magpapadala po ako ng pera. So ibig sabihin sa madaling salita, yung pong pagtitiwala ko sa aking magulang ay 100%. Hindi pa nga po 100%, 150% pa yata. Ngayon, lahat po ng luho nila, lahat po ng mga masasarap, lahat po, alam nyo na kung anong klaseng OFW tayo. Lahat po ay nabigay, lahat, pati mga kapatid ko, kung anong kailangan nila, ako po. Isang araw po, nagdesisyon po akong umuwi ng Pilipinas. Dahil po nagkaroon po ako ng sakit na ovary cyst. Lumalaki po siya dahil sa sobrang stress ko, pagod, siguro po sa pag-aalala sa aking mga anak din pag nagkakasakit sa Pilipinas. Ngayon po ay nakabili po na ako ng lupa, ng nyugan. Yun po ay sa pangalan sa madaling salita po, wala din po akong katibayan na akin yun. Kasi nga po, ang tatay ko po ang namamahala. Kumbaga sa lahat po ng pera, lahat na na-invest ko, ay wala po akong pinaghahawakan, kundi ang tiwala ko sa aking magulang na hindi nila ako lulukuhin. Ganun po. Ayun, umuwi na po ako ng Pilipinas. May narinig din naman po ako sa napipil ko na yung mga nabili kong ibang hayop, pati mga sa gamit sa mga palayan ay hindi po akin. Pero hindi po ako kumibo kasi siguro naman po ay mali lang yung pagkakaintindi. Total, hindi ko naman po kayang alagaan yung mga hayop muna, kaya hindi po ako nakibo. Ngayon, kinausap ko po ang tatay ko na kung maaari, makuha ko na yung nyugan, yung malawak na nyugan. Hindi po siya napayag na sabi niya, pira niya daw po yung ang yun. Sabi ko, tay, hindi pwedeng pera mo. Kasi may binitawan ako ng pera dyan. O, sige, ang gagawin po natin, maghati na lang tayo. Yung kalahati ng lupa ay iyo, kalahati ay akin. Ayun, pumayag po siya. Nag-harvest na po ako 2 years kasi 2 years na pa naman po na ako dito sa Pilipinas. Hanggat isang araw, nag-asawa ako, doon po siya nagalit. Sabi niya sa akin, hindi niya po gusto yung napangasawa ko. Sabi niya sa akin, para daw madala ako, bawiin niya po ang anong mayroon ako. Yung po, unang binawi po yung pong nyuga na yun na aking pinaghirapan. Hindi po ako pumayag. Sabi ko, hindi pwede yun. Kasi pira ko yan eh. Hindi po siya napayag. Subukan mong magkawit, papatayin kita dyan. Hindi po ako nakinig. Nagkawit po ako ng isang bisis, okay naman po. Nalaman, hindi naman po ako sinugod dito sa bahay. Isang last month po, na-aksidente ang anak ko, napagdesisyonan ko po ulit, mangawit. Kasi po, pang-anim na balik na po namin sa ospital dahil yung anak ko po ay may dugo sa ulo. Kung madaling salita po, kinapos na po talaga ako ng pera. Bakit naman po ako magtitiis kung mayroon naman po akong inaasahang nyugan? Nagkawit po kami. Maya-maya po, hindi na po namin nakalain na susugudin kami ng mga kapatid ko at siya. May dala pong itak. Yung tatay ko po, unang nabungaran ang anak ko. Sabi ng anak niya, anak ko, lolo, ito po ay kinakawit namin dahil panggamot ko. Magpapasitis ka. Hindi po yung nakinig si tatay. Nakita ko na po siyang ginagawa niya. Nilapad niya na po ng nilapad ang anak ko hanggang sa tumama na po ang kamay niyang sumugat. Ngayon po, hinaharang na po ulit ng kapatid ko yung isa po ay naghaharang para hindi na siya pumataga. Ako po'y palapit naman para po sabihin ko bakit ganyan katay. Ganyan. Kami naman po ay kailangan namin ng pera. Amikin naman. Nagagalit po siya kasi nangangatwirin pa daw ako. Sinabi niya na raw na batas niya ay batas niya.
pag sinabi niyang huwag mangawit at papatayin, talagang papatayin daw kami. Ang ginawa po, nagharang po kami, pinatakbo na po kami ng kapatid ko. Wala po kami magawa kasi wala naman po kaming, hindi naman po kami lalaban eh. Hindi naman po kami sanay sa ganun eh. Pagdating talaga sa Ngayon po, pera, tumakbo kami, umuwi kami dito. napakahirap magtiwala. Tapos kahit marami po pamilya pa nasasabi yan. na ipakulong ko ang ama ko. Pero talaga pong hindi niya na po kami tinuring na kadugo. Kasi ang salita niya po, kung mayroon pong anak na pumapatay sa ama, may ama naman daw pong kayang pumatay ng anak. So ibig sabihin po, hindi na mahalaga ang buhay namin sa kanya. Kaya ito po, nag-iingat kami, nagpablatter ako sa pulis. Pero hindi po, ang napagdesisyonan ko po ngayon ay huwag maglaban na kasi ano ang kakayan ko. Dahil sa kapiranggot na lupa, mamatay ang anak ko. Hindi ko po kaya yun. Kaya kaya ko po sinasabi, maging aral po sa katulad kong OFW. Hindi naman po natin lahat dahil meron naman po ako mga kaibigan na nagtiwala sa magulang, sa pamilya, na hindi naman ganito ang nangyari. Pero sabi nga, maging aware po tayo, na sana maging matalino po tayo sa pera natin sila sarili. yung nakinabang. Na huwag nang dumating ang ganitong ayaw ka pang mangyari kayo sa akin na katulad ko. Masakit man, pero ito ang katotohanan. Nasabi nga, nung na-aksidente yung anak ko, kahit isang pamilya ko, walang tumulong, kahit piso. May tumulong po sa akin, mga ibang tao, mga kaibigan ko. Yung po yung tumulong sa akin para makasurvive kami sa aksidente ng anak kong halos ang daming dugo po sa ulo. Sa utak pala, hindi ulo, utak. Kasi nasitiskan po siya, mayroon po siya mga ma-spot po siya ng mga dugo sa ulo. Kaya po siya kailangan hirap magtiwala lalo na pag wala magamot. ka sa Hindi naman po siya kailangan Pilipinas. pero malaki po talaga nagagastos. Kaya po, maging aral po sa atin uubos na huwag po tayo magtitiwala pinaghirapan. kahit pamilya. Pag Wala din pong uwi, kwenta. Yung pagmamahal pa rin natin sa nangyari. ating pamilya, baka yan din ang Dahil maging lason pati sila at kapahamak natin. aabusuhin ka talaga. Kaya Salamat ingat po po. tayo.